saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Ngayon, pag-uusapan naman natin, ito yung part 2, na ang Diyos ay hindi nakikita o makikita, si Kristo nakita at makikita. Bagaman, ang pinupunto sa 1 Timothy 6:16, ang Diyos, makikita natin kapag mayroon tayong malinis na puso. Sabi yun sa Matthew 5 verses 8, no? Sabi dito, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sabi sa 1 John 4 na makikilala mo ang Diyos kapag umiibig ka, no? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, gusto ko lang ipaka-realize sa inyo na ang Diyos ay hindi nakita. John 1:18. Siya'y invisible, no? 1 Timothy 1:17. Ngayon, si Kristo yung nakikita. Kapag, para malaman lang natin, maintindihan, na nung si Kristo'y nangangaral sa mga apostol, nakita siya. Sabi dito sa 1 John 1:1, ito yung pasimula ng kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Yaong buwad sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ito nahipo ng kamay ng mga disipulo ni Kristo, napagmasdan ng kanilang mga mata, no? Narinig ng kanilang mga tenga. So dito nagpapakita na hindi siya pwedeng ikumpara o hindi siya pwedeng as reference na si Kristo ay nakikita, no? Si Kristo nakikita, ang Diyos hindi nakikita. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So dun may differences na ang Diyos, bagaman siya hindi nakikita, makikita mo siya pag mayroon kang malinis sa puso. Pero ang pinupoint kasi dito sa 6:16 na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag. Si Kristo na namatay, diba? Revelation 1:16-15. Nananahan sa liwanag, ang Diyos na nananahan sa liwanag na hindi malapitan. Ang pinupoint ko lang dito si Kristo na hawakan, narinig, at pangatlo, nakita. Dito, wala dito yung karakteristik ng Kristo dahil siya'y nakita, namatay, nalalapitan at nahahawakan pa nga. Na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. Sa future, in Revelation, makikita natin ang Diyos. Revelation 20, 21, 22, may pangako na makikita natin ang Diyos. Papahirin niya ang ating mga luha. Siya'y ating magiging Diyos at tayo kanyang magiging mga anak. Pero ang pinupunto lang kasi dito na hindi makikita ang Diyos ay nangangahulugan na ito yung ngayon. Ibig sabihin, pinupoint lang dito ni Paul na hindi natin nakikita ang Diyos ngayon. Si Kristo, pagbalik niya, makikita natin siya. No? At ganun din, pag after na mapasakop ng lahat ng bagay, 1,000 years, no? Mag-aari si Kristo kasama ng kanyang mga immortal na mga tao. No? Kanyang mga banal. Siya man din, kapag napasakop na sa kanya lahat ng bagay, siya man din ay magpapasakop sa Diyos Ama upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Unang Korinto 15, 24 hanggang 28. So, ang point lang dito mga kapatid, simple. Makikita makinig kayo, no? Makikita mo dito yung pinagkaiba ng Diyos at ni Kristo. Si Kristo nakita, narinig, nahawakan. Ang Diyos hindi narinig, nahawakan. Ang Diyos hindi namamatay, si Kristo namamatay. Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao o anak ng tao na magsisinungaling. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Malakay 3:6, ang Diyos ay hindi nagbabago. James 1:17, hindi siya ang Diyos, ang Ama ng mga ilaw ay hindi nagbabago o nagpapalit man ng anino o ng pag-iiba. So ibig sabihin, sa James 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba.
So ang Diyos, nung sinabi niya hindi siya tao, at sinabi na hindi siya magbabago, ibig sabihin, hindi siya pwedeng magkatawang tao. So kung ang Diyos ay sinabi niya na hindi siya tao, so hindi rin siya magkakatawang tao. Eh kung ang Trinity ay tama, iisang Diyos sa tatlong persona, na yung iisang Diyos na yun, yung isa man lang doon sa tatlong persona na yun ay nagkatawang tao, mali na po. Kasi kung sa Book of Old Testament, siya ang tinutukoy na Diyos dito, ay ikasama Diyos siya doon sa Elohim na Diyos, na siyang second member of the Trinity. Lalabas, mali na ho. Bakit? Sabi ng Diyos, ako'y hindi tao, hindi magbabago, ni anino man ng pag-iiba. Alam natin ang amang tinutukoy doon. Kaya nga doon malinaw na ang tinutukoy na Diyos sa lumang tipan ay ang Ama lamang. Isaiah 63:16 na ang Ama, ang pangalan niya Yahweh o Jehovah, ay ang pangalan niya ay buhat sa walang hanggan. No? At sabi sa Isaiah 44:8 na wala siyang nakikilalang ibang Diyos bukod sa Kanya. Isaiah 44:24 na ako ang nagladlad na mag-isa. So, ibig sabihin, nung niladlad niya ang langit at lupa na mag-isa, at sabi niya, wala akong nakikilalang ibang Diyos, ibang manlilikha, no? Bukod sa akin. Totoo yun. Totoo yun, mga kapatid. Totoo na wala siyang nakikilalang iba. Si Kristo kilala niya, oo. Pero hindi bilang Diyos, kundi bilang isang basa. Deuteronomy 18:18. Sabi ganito, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Maliwanag na ito'y fulfillment ng Acts 3. Basahin natin ang Acts 3, no? Acts 3 verse 23. 22 to 23, tunay na sinabi ni Moises ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksain lubos mula sa gitna ng bayan. So ibig sabihin, si Kristo yung tinuturing na propetang gaya ni Moises. Si Moises nga ginawan Diyos, Exodus 7:1. Ang pagkakatranslate pa ng Diyos doon ay sa Hebreo ay Elohim. Tanong, si Moises ba ay tatlong persona? Si Moises ba ay plural of persons? No? Pero ang Elohim ay nangangahulog ng Diyos. Kapag ginawa kang Elohim, ginawa kang Diyos. Yan ang kamalian nila sa unawang ikad, na kapag ang ikad daw ay tinukoy sa Diyos ay composite of unity. No? Bakit? Ang Elohim, unity rin yan. Plural of ano yun? Plural of persons yun according to your understanding. But no, it's in grammar, it's just a plural of majesty, at maraming scholars ang naniniwala dyan. Genesis 1:26. Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ang kausap niya doon ay mga anghel. No? Kung babasahin natin ang unang hari, na ang mga hari kasi nagsasabi sila in plural of majesty na lalangin natin, pero ang totoo, siya lang ang gagawa. No? Nung sinabi niyang lalangin natin, may mga kausap siya. Ang kausap niya doon is yung the heavenly host. No, basahin natin, no, ang 1 Kings. Ganito ang ating mababasa. Dito sabi sa 1 Kings 22:19, at sinabi ni Mekias, kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon, aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan, at ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya, sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. So meron siyang kausap, hindi bilang manlalalang, kundi bilang mga heavenly host. Ito yung mga anghel na kanyang sinusugo upang magministeryo sa mga magmamana ng kaligtasan. Hebreo 1:14 and Psalms 103, na itong mga anghel na ito ay nakikinig sa Diyos.
nakikinig sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Ngayon, nakita ngayon sinabi ng hari, sabi dito, at sinabi ni Mikyas, nakita niya ang Diyos, nakaupo sa trono niya, sa kanyang kanan at kaliwa, nandun yung heavenly host. Ngayon, bakit hindi nakita ni Mikyas ang isang Mesyas sa katabi ng Diyos? Hindi gaya ni Stephen, na nakita niya mismo, sabi niya dito, sabi ni Stephen sa 7:56 ng Acts, at nagsabi, narito nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Kailan lang nakita ang anak ng tao sa kanan ng Diyos? Kailan? Nung pumanik na si Kristo sa langit, nakita ni Stephen. Even this is a vision. Makikita pa rin natin that Stephen saw that there is a God who seated in the throne and there's a right hand which is Jesus Christ. Bakit hindi yun nakita ni Mikyas? Ibig sabihin, ang kausap talaga ng Diyos sa Genesis 1:26, plural of majesty, ay sa kaharian niya sa langit, ay yung mga heavenly host. Yun yung mga kanyang mga nilalang sa langit, which is yung mga minister, mga anghel na sumusunod sa kanya. At ginawa niya yun for the purpose and for the sake of people, na ginawa niya, mga humans, para pagsilbihan yung mga magmamana ng kaligtasan. Sila yung mga espiritu. Ngayon, kung titignan natin mga kapatid, kailangan kasi natin muna maintindihan na ano bang pinupoint na ang Diyos ay hindi nakikita, si Kristo nakikita. Malaki po kasing importansya na makita natin ang difference ng Diyos at ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. At para maintindihan din natin yung pasimula, yung pasimula sa John 1:1, ano bang ibig sabihin ng pasimula? Siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito'y aklat ni Juan, ebanghelyo ni Juan. Dapat ang mag-iinterpreta nito si Juan din. Hindi kahit sino lang, hindi ibig sabihin pasimula agad ng Genesis. Hindi ho. Basahin natin ang unang Juan. Ganito ang ating mababasa. Sabi dito, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. So ito'y pasimula kung saan nahipo, narinig, nakita ng mga apostol o ng mga disipulo ni Kristo si Jesus. Narinig din nila ang salita ng buhay. Yun na yung mga salitang lumalabas sa bibig ni Kristo. Yun na ang kaligtasan. At ang buhay na inahayag at nakita at pinatotohanan at sa inyo aming ibinabalita, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay inahayag. Kasama siya ng Ama, tama. Ito yung in the beginning was the Word. In the beginning of the gospel was, or the gospel or the Word. And the Word, the gospel or the message of Jesus Christ was with God. John 8, sabi ni Kristo, kasama niya ang Ama kasi nagpapatunay na ang Diyos ay kasama ni Kristo. Nagpapatunay sa kanyang Ama at siya nagpapatunay sa kanyang sarili. Ang testimonyo ng dalawa ay matibay, dalawa o tatlo. Pero makikita natin doon na siya'y kasama ng Diyos nang pasimula ng kanyang lakad, ng kanyang ministeryo, ng pagpapreach o pagpipreach ng gospel. Isaiah 61:1, Deuteronomy 18:18. Doon mo makikita, nung nilagay na ng Diyos ang kanyang salita sa bibig niya, yun din yung time kung saan bumaba ang banal na espiritu sa kanya, at pagkatapos nun, nagpasimula siyang mangaral. Nalataan nyo nung pagkatapos ni Kristong bautismuhan, Matthew 3, Matthew 4, dun siya nag-umpisang mangaral. So ano ibig sabihin? Maliwanag na in the beginning is the beginning of the ministry of Christ. In the beginning was the gospel or the Word, and the Word was with God. Pinagpatotohanan ng Diyos. At ang berbo ay Diyos. Dahil ang mensahe ni Kristo ay Diyos.
Basa, yaong aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya. Ito yung mensahe na narinig nila sa bibig ni Kristo. Ano yun? At sa inyo ay aming ibinabalita, yung narinig nila na ang Diyos ay ilaw. At sa Kanya ay walang anumang kadiliman. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dahil ang salita, o yung verbo, o yung mabuting balita ni Kristo, ay ang Diyos ay ilaw. Kaya nga sabi ni Kristo, walang nakakita kailanman sa Diyos. John 1:18, John 3:16, ang purpose ni Kristo ay magpahayag. Sinugo siya ng Diyos para magpahayag ng mabuting balita. Ngayon, nung nagpahayag siya ng mabuting balita at para magkaroon tayo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya, paano niya ipinahayag ang Diyos na hindi nakikita? Sabi sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. At si Jesucristo, syempre, kailangan mo makilala yun. Para meron ka rin, para magkaroon ka ng Diyos, kailangan mo makinig kay Kristo. Kasi siya ang daan, buhay at katotohanan, 14:6 of John. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Lahat ng aral niya, turo niya, pakikinggan mo, isa sa buhay mo. Kapag naisa buhay mo yun, makakaparoon ka sa tinatahak mong kaligtasan patungo sa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Si Kristo ay isang regalo sa mga tao. Nung namatay, nangaral siya ng, nag-iwan siya ng mga bagay na dapat nating lakaran, mga example, no? At mga turo, mga otoridad na tinuro ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya 2 Corinthians 5:19, God was in Christ reconciling the world unto Himself. So si Kristo ang ginamit ng Diyos upang iligtas yung tao, turuan ng tao. Hindi siya ang ginamit ng Diyos para ito maging Diyos niyo. Hindi. Hebrews 1:8, yes, tinawag siyang Diyos dahil nire-representa niya ang Diyos. Dahil ang haring si David, tinawag siyang basahin natin ang Isaiah, ang Psalms 45. Kailangan natin maintindihan. Isaiah 45, no? Ganito ang ating mababasa. Sabi dito sa 6, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailan-kailanman. Setro ng kaganapan, ang setro ng iyong kaharian. Iyong iniibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Pinapatungkol ito sa isang hari. Ito'y na-fulfill sa buhay ni Kristo. Pero pinapakita dito na ang isang hari na ito ay merong luklukan. At yung luklukan na yun ay mahalagang luklukan dahil ito'y tumutukoy sa luklukan ng Diyos. No? Kaya tinawag itong hari na ito na ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailan-kailanman dahil itong hari na ito ay tatayong bilang hari, representasyong imaheng larawan ng Diyos. Kaya dahil babasahin mo lang Hebrews 1:8, basahin mo na yung whole context. Hebrews 1:8, sabi dito sa 1, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in this last day spoken unto us by His Son, whom He hath appointed, heir of all things, by whom also He made the worlds. Diba? Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Palibhasa siyang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos sa tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa ng paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa ikaitasan, who being the brightness of His glory and express image of His person. So dito makikita natin si Kristo ang larawan ngayon ng Diyos, representante. Dala niya ngayon ang pangalan ng Diyos, ipinapangaral sa mga tao. No? Ipinangaral niya manalangin sa nag-iisang Diyos, makilala ang nag-iisang Diyos, na ang Pangulong utos sa lahat ay makilala mo ang iisang Diyos. Mark 12:29, John 17:3.
No? God who at sundry times and in diverse manner spake in time past unto the fathers and the prophets. Ibig sabihin, ang Diyos nagsalita noong unang panahon sa pamamagitan ng mga propeta, pero sa panahon natin, si Kristo ginamit niya ang tagapagsalita. At iisa lang ito, si Kristo. Bakit? Dahil siya na ang propetang gaya ng Moises, haring gaya ni David, ang huling Adan, ang saserdoteng sa pagkasaserdoteng ni Melchizedek. No? Siya ang tinatawag na bishop, apostle, pastor. No? At siya, yung pinaka ginawa ng Diyos na tagapamagitan ng mabuting tipan, Hebrews 8 and 9. Kaya si Kristo isang tao, bagaman siya isang tao, marami siyang function, at isa dun ay yung pagiging propeta, pagiging Lord, pagiging leader, pagiging ruler. At isa rin doon ay yung pag-represent niya ngayon sa Diyos. No? Yun lang ang ibig sabihin nun, hindi siya komplikado. No, mga kapatid? At kung iintindihin mo to, iisa pa rin ang Diyos, hindi siya malakas na patunay na ang si Kristo ay Diyos. Hindi. Si Kristo, tinawag na Diyos sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Lahat ng dila, lahat ng tuhod luluhod, lahat ng dila magsasabi na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kasi yun yung pangalan ng kanyang minane. Yung otoridad, power, kapangyarihan. Binigyan siya ng kapangyarihan, otoridad. Matthew, basahin natin ang Matthew 28 verses 18. At lumapit siya sa kanila at sa kanyang sinabi, kinausap na sinasabi ang lahat ng mga kapamahalaan. All powers given unto me in heaven and in earth. Kaya lahat ng tuhod luluhod kay Kristo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sabi rin sa Biblia, no, na hindi mo matatawag si Kristong Panginoon kung hindi yun nireveal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So, Espiritu Santo, sinabi na Panginoon si Kristo. No? Ang Espiritu Santo, yun yung gabay na iniwan ni Kristo sa lupa. Yun ay ang essence ng Biblia. Kapag nagbasa ng Biblia, merong kang unawa ngayon ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil yun ang gumagabay sa tao. Matthew 10:20. Kaya dun mo makikita na may gabay tayo ng banal na Espiritu para tawagin si Kristong Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya tayo binabautisman sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Dahil yung pangalan ng Ama o otoridad, onoma, from the Greek word onoma, is passed down, Son, Holy Spirit. Ngayon, pag we have the Holy Spirit, we believe and understand now the Christ and to the glory of God the Father. Intindihan niyo mga kapatid. Kaya hindi siya contradiction sa Acts 2:38 na bautismuhan tayo sa pangalan ni Jesus, tapos may bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kailangan natin maintindihan, merong iisang Diyos at merong si Kristong tagapamagitan at tayong mga taong merong banal na Espiritu. No? At yun yung joint Spirit of Christ and the Father na binigay sa atin. 6:17, kung sino, 1 Corinthians 6:17, sino mo nakikipag-isa sa Diyos, sa Panginoon, ay kaisang Espiritu niya. Nung nakipag-isa si Kristo sa Diyos, sabi niya, tayong mga Kristiyano, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa, ibinigay ko sa kanilang kaluwalhatiang binigay mo sa akin, buhat pa ng pasimula. So, ibig sabihin, yung glory ni Kristo, hindi yung pagka-Diyos. Kasi shinare niya yun sa tao. Basahin natin. Sa John 17, basahin natin ang 21 to 22. Upang silang lahat ay maging isa sa nagaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaating, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin ay isa. So yung kaluwalhatian, okay, hindi yun pagka-Diyos. At isa rin yung larawan, si Kristo bilang larawan ng Diyos, hindi yung pagka-Diyos. Bakit? 1 Corinthians 11. No? Meron dito sa verse 7, 11:7 ng 1 Corinthians, sapagkat katotohanan ng lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. So, ibig sabihin, Diyos din tayo? Hindi. Ang lalaki ay larawan, kaluwalhatian ng Diyos. Dahil nung nilikha ng Diyos ang tao, inumpisahan niya sa isang imahe niya, kundi ang isang lalaki. No? Ngayon,
si Kristo, bagaman siya'y larawan ng Diyos, hindi siya pwedeng Diyos. Kasi tayo, larawan, ibig sabihin ba Diyos din tayo? At sabi, meron din tayong kaluwalhatian, ibig sabihin ba Diyos din tayo? No? Yun yung dapat natin maintindihan sa Colossians 1, no? Na si Kristo ay may kapuspusan ng pagka-Diyos, no? Doon mo makikita na hindi dapat ninineglect yung context. Dahil kung titigyan ka lang sa another chapter, Colossians 1, Colossus din, sa 18 to 20, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ang iglesia, na siya ang pasimula ng ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Buo, no? Hindi nga lang pagka-Diyos, buong kapuspusan, at sa pamamagitan niya ang pakikipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya sinasabi ko maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangatan. Ibig sabihin talaga ng John 1:1-3, John 1:1-3, maliwanag. Balik lang tayo doon, na pinupunto dong paglikha ay ang paglikha ng bagong paglalang. 2 Corinthians 17, sino mga na kay Kristo ay bagong paglalang. Sila na yung part ng katawan ngayon ni Kristo. Sa Ephesians 2, may ginawang bagong tao. Yung bagong tao na yun ay si Kristo, at tayong lahat ay part ng katawan na yun, which is yung one body. Si Kristo yung head, at yung head niya ay yung Ama, at yun yung sinasamba natin. Yun yung tinuturing na walang nilikha kung wala siya. Ang tinutukoy dun ay yung bagong paglalang. Walang nilikha kung wala si Kristo. At si Kristo ay ginamit ng Diyos upang kapuspusan ng lahat ng bagay. Kaya for in Him the fullness of Godhead dwelleth bodily. Ibig sabihin, sa kanyang katawan, si Yesu Kristo mismo, hindi invisible Jesus Christ inside of Him. Kasi marami na palataya, invisible, 100% God, invisible, 100% man, visible. So, point nila, yung nasa loob ng katawan ni Kristo, yun yung 100% Jesus Christ God, no? Ang nakasulat sa loob ni Kristo na katawan, si Kristo mismo yung tao. Ang nasa loob nun, walang invisible, no? Ang nasa loob nun, o sa pagkatao mismo ni Kristo, ay yung buong kapuspusan, o yung tinatawag na representation. Sa Kanya, nire-representa niya ang Diyos. Kaya nga ulitin natin, nire-representa niya ang Diyos sa lahat ng respeto, lahat ng bagay. Siya ang pangulo sa lahat ng mga patay. Siya ang firstborn of the dead. Doon mo makikita, kailangan nating maintindihan yung ibig sabihin ng siya ang pasimula. Pasimula ng alin? Pasimula ng bagong paglikha. Siya ang pangulo ng iglesia. Ang iglesia, bagaman yung mga tao Kristiyano namamatay, hindi pa sila binabangon muli. Bakit? Si Kristo pa lang ang firstborn. Mangyayari pa lang sa hinaharap yung resurrection of the dead. Para sabi sa 8:29, Romans 8:29, sabi dito, mahalaga to. Gusto kasi ng Diyos maging larawan tayo ng Kanyang anak, sapagkat yaong mga nang una pa'y Kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Dahil si Christopher, Revelation 1:5, ay yung panganay sa maraming magkakapatid, panganay sa mga patay. Tayo, bagaman mamamatay, 11:25, tayo'y mabubuhay dyan. John 11:25, tayo mabubuhay sa pamamagitan ni Kristo. Dahil kung ano yung nangyari kay Kristo, Romans 6:3-4, ganun din yung mangyayari sa atin, no? Kaya dapat tularan natin si Kristo, yung mga ginawa niya, no? Sa Luke 6, yung mga bagay na pinapakita niya, binibigyan niya tayo ng halimbawa, susundin natin yun, no? Sabi ni Kristo sa Lucas, sa Mateo, kung sino mang ibig sumunod sa akin, tanggihan niyang kanyang sarili at sumunod sa akin. Sino man mawala ng buhay dahil sa akin, siya'y magkakaroon yun. Nagigets niyo? So, ibig sabihin, lahat ng ginawa ni Kristong halimbawa at yung mga nangyari sa kanya, mangyayari rin sa atin yun. Kaya siya yung pasimula. Siya yung nag-lead. Siya yung nag-lead ng lahat ng ganong bagay. So, susunod tayo, lalakad tayo sa mga yun. And after nun, ganoon din yung mangyayari sa atin. No?
sabi pa dito sa John 17:16, hindi sila, sabi ni Kristo, hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Ibig sabihin ba Diyos din tayo? Nasabi ni Kristo na my kingdom is not of this world. Ibig sabihin, yung pananaw ni Kristo na yung mga araw na yun, mga panahon na yun, na itong mga sanlibutan natin, yung mga kaharian ngayon sa lupa, ay hindi kaharian ni Kristo, kundi ang kaharian niya ay buhat sa langit patungo sa lupa. Ibang topic naman yan, pero ang pinupoint lang dyan, hindi como si Kristo sinabi niya hindi siya taga sanlibutan. Lalabas, Diyos na siya. Tayo, hindi tayo taga sanlibutan, Diyos na rin ba tayo? Hindi ganon. Pinapakita lamang ng Biblia yung kaliwanagan na ito'y bagong paglilikha. Tandaan natin, ano ba kung binabasa natin? Tandaan natin, ang binabasa natin ay bagong tipan, New Testament. Ang tinutukoy lahat dito ay mga bagong bagay. No? Hindi na to yung gaya ng lumang tipan na lumang paglikha. No? Ang paglikha dito, bagaman ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa in a literal sense, ang tinutukoy ditong bagong paglikha ay sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang yung bagong paglikha ng tao, mga nilalang. Kaya kapag ikaw gusto mong magligtas, kailangan isilang ka muli. Kailangan mabago ka. Kailangan mabago ka ngayon ng gospel ng salita ng Diyos, upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos na ipinangako kay Adan, Eva, Abraham, David. Merong Edenic Gospel, Abrahamic Gospel, Davidic Gospel. So pinupunto doon mga kapatid, yung simpleng ibig sabihin, may iisang Diyos, hindi siya nakikita. Ngayon, nagsugo siya ngayon ng propeta, messenger, sugo. Ito'y kanyang alipin, Acts 3:13. Kahit nasa langit na siya, alipin pa rin ang tawag sa kanya. Kahit nasa langit na siya, 1 Timothy 2:5, taong tagapamagitan pa rin ang turing sa kanya. So, hindi siya naging Diyos o dating Diyos. No? Hindi. Dapat nating maintindihan na ang Diyos, sinugo niya si Kristo upang i-preach sa atin yung gospel, yung good news. Isaiah 61:1, magpagaling, pakita ang kaharian ng Diyos. Nasa kaharian ng Diyos, wala nang sakit. Kaya dapat, dito, pinapalaganap niya ngayon yung kaluwalhatian ng Diyos, na gaya ng pinangako ng Diyos sa Numbers 14:21 na ang buong lupa ay mako-cover up o mapapalaganap ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon sa pamamagitan niyo ni Kristo, si Kristo na lang yung nag-iisang taong huling sinugo ng Diyos upang linawin sa atin lahat ng bagay. Ang Diyos ay iisa, ang Diyos ay walang kapantay, ang Diyos ay dakila sa lahat ng bagay. Ngayon, kung sino man ang tumanggap sa mga salitang sinasabi ni Kristo, makaparoroon ngayon doon sa Ama. Siyempre, hindi lang tatanggap, kundi susunod. No? Romans 8:9-16. Kapag meron kang Espiritu ni Kristo, meron kang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin lang, pag meron kang Kristo sa buhay mo, may Diyos ka rin sa buhay mo. Doon natupad yung Matthew 1:23. No? Na His name shall be called Emmanuel, God with us. Sa pamamagitan niya, God with us. Sabi niya Matthew 18:20, 2 or 3 that gathers in my name, I am the midst of them. Kung nandito si Kristo sa gitna natin, maliwanag na ang Diyos din ay nasa atin. Bakit? 2 Corinthians 5:19, God was in Christ. God was in Christ, reconciling the world unto Himself. No? Kaya dapat doon natin maintindihan na yung salita ng Diyos na nilagay sa bibig ni Kristo, pinipreach sa mga tao, yun lang yung ibig sabihin nun, the Word manifest in the flesh. The Word became flesh. Ibig sabihin, mga sinasalita ni Kristo, isinasabuhay niya ng kanyang laman, ay salita ng Diyos. At mga salitang sinasabi niya na pinapatunayan niya, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Si Kristo na iyong sinugo, ngayon yun yung nagpapahayag ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. John 1:18, walang nakakita kailanman sa Diyos. Ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos, siya ang nagpakilala sa Kanya. Paano niya ngayon pinakilala? Pinakilala niya sa pamamagitan na ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Ngayon, marami nagsasabi sa John 1:18, may sinapupunan daw ang Diyos. Guess what? May sinapupunan din si Kristo.
13:23 ng John. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad, which is si Juan, si John the Apostle, which is the beloved, na minamahal ni Jesus, na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Diyos ko. Mga kapatid, si Kristo man din ay may sinapupunan. Ibig sabihin ba nun si Kristo ay may sinapupunang womb or gaya ng sa babae? Hindi. Ganon din ho sa Diyos. Hindi ibig sabihin may sinapupunang sinabi dito. Nasa sinapupunan ng Ama si Kristo. Maling-mali talaga sila Soriano dito. Dahil naniniwala sila may sinapupunan ng Diyos. Gaya ng seahorse na lalaki, kayang manganak. Mali. Ibig sabihin ng sinapupunan dito mga kapatid, puso, busom. Ibig sabihin ng sinapupunan dito, in a context manner, John is the one who will explain it again. Sinapupunan means heart. Kaya nga, si John minamahal ni Jesus eh. Beloved apostle. Ngayon, dito rin yung dahilan ba't si Kristo tinatawag na the beloved Son of God. Naiintindihan niyo ba mga kapatid? Ibig sabihin, Jesus Christ is the beloved Son of God of whom I am well pleased, sabi ng Diyos Ama. Nung binautismuhan siya, nung nag-transfigured siya, itong sinisinta kong anak, ito'y tinatawag na anak. Ibig sabihin, this is the firstborn son, at kung sino man sumampalataya dito, susunod yun sa kanya na magiging anak din ng Diyos. Ibig sabihin ba Diyos din tayo? Hindi mga kapatid. Dito mo makikita yung kaliwanagan ng Biblia na siya'y mahal ng Diyos, nasa sinapupunan, sa puso siya ng Diyos. Pinakilala niya ngayon yung Diyos na hindi nakikita. At paano niya ipinakilala? Again, pinakilala niya sa pamamagitan ng pagsasalita. Pagsasabuhay na dapat nating tularan. Pagsasalita na ang kanyang salita, ang Diyos ay ilaw. No? Yun yung Biblia mga kapatid. Yun yung dapat nating maintindihan, na ang Diyos, kahit anong Biblia gamitin mo, si Kristo tawaging Diyos, si Moises tawaging Diyos. Nangangahulugan lang yun na sila'y kasangkapan, representasyon ng Diyos. Sa Haring David, mga hukom, tinawag na Diyos. Sila'y nagre-representa sa nag-iisang Diyos. Si Kristo kasi sinasamba, si Moises naman daw hindi. Guess what? Si Haring David sinasamba, Diyos ba siya? Unang Kronika 29:20, First Chronicles 29:20, at sinabi ni David sa buong kapisanan, ngayon puriin ninyo ang Panginoon. Sabi ni David, ninyong Diyos, at ang buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, at iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Diyos at sa hari. Intindihan niyo? Nung sinabi ni Kristo ngayon sa Satanas na kausap niya sa Matthew 4:10, sumamba ka sa Diyos. Sumamba ka sa Diyos. No? Ang Diyos lang ang siya mong paglilingkuran. Ibig sabihin ba, hindi kasi humble si Kristo nung nasa lupa siya, hindi niya sinasabing sambahin mo siya. Common na yun, sasambahin mo siya sa 14:33, yumukod at sinamba siya ng mga disipulo niya na Matthew. Ngayon yung tanong, bakit si David sinasamba? Ibig sabihin ba Diyos din siya? Hindi. Iba yung pagsamba sa Diyos at pagbibigay galang sa hari na siyang, again, larawan at kaluwalhatian ng Diyos, representasyon ng Diyos, sinugo upang mamuno sa mga anak ng Diyos. Ganun lang kadali yan mga kapatid. Isaiah 9:6, tatawagin siyang kamanghamanghang tagapayo, walang hanggang ama, makapangyarihang Diyos, prinsipe o prinsipe ng kapayapaan. Ngayon, si Kristo yung prinsipe ng kapayapaan. Si Kristo yung walang hanggang Diyos. Tama. Bakit? Siya yung walang hanggang ama, siya yung makapangyarihang Diyos. Bakit? 7:14 Isaiah, Matthew 1:23, na ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Yun ang walang hanggang ama. 40:28 ng Isaiah, yun din ang makapangyarihang Diyos, El Elyon.
At sino ba yun? Ha? Yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Actually, kung sa Hebrew Tanakh Bible, ang sabi pa dun, ruler of peace. Sino ba ang ruler of peace? Di ba ang Diyos? Ang Diyos ang ruler of peace. Ang Diyos ang everlasting Father. Isaiah 63:16, 40:28 Isaiah. Ang Diyos ang makapangyarihan Diyos. Alam natin yan. No? Deuteronomy 8:10-17. Ang Diyos ang wonderful counselor. Kasi nung sinin niya ang Holy Spirit, 10:20 ng Matthew, yun yung gabay sa mga taong Kristiyanong sumampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Isaiah 9:6 is not talking about Christ being God, but as a representation of God. Again, His name shall be called Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ni Kristo. Siyang larawan ng sinag ng kalwalatian ng Diyos. Siyang larawan ng persona ng Diyos. Kapag nakita mo siya, nakita mo nga Ama. Kaya pag nakita mo si Kristo, masasabi mo, my Lord. Siya, Acts 2:36, ginawa siyang Lord. And my God, which is yung sinabi niya na kapag nakita mo siya, nakita mo ang Ama. Yung nakita siya nito, mas nakita niya ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo. Sabi ni Kristo 14:1 ng John, manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. So hindi ka lang mananampalataya kay Kristo lang. Hindi ka lang mananampalataya ka sa Diyos lang. Dalawa yun. Dalawa. No? Dalawang persona. Iisang Diyos, iisang tagapamagitan sa Diyos. 3:20 ng Galatians, 1 Timothy 2:5, John 8, na may tagapamagitan, may sinugo ang Diyos upang mangaral. At yung aral na yun yung ginagamit natin bilang isang otoridad. Kaya pag nagdadasal tayo, in the name of Jesus Christ, ibig sabihin yung authority o yung name o noma ni Kristo, yun yung gagamitin natin upang i-address sa Diyos na 4:12 of Acts na walang anumang pangalan o otoridad sa silong ng langit na siya nating ikaliligtas, kundi sa otoridad, turo, aral, pangalan ng Panginoong Jesucristo na siyang ginawang Panginoon dahil siya nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa mga anghel, kaysa sa mga tao, kaysa lahat ng bibig magsasabi na si Kristo'y Panginoon sa kalwalatian ng Diyos Ama. Diyos Ama ang naluluwalhati. Diyos Ama ang siyang naitataas kapag si Kristo yung ginagawa nating Panginoon dahil siya ginawang Panginoon sa kanan ng Diyos, ginawang tagapagligtas, ginawang prinsipe. Diba? Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, una at huli dahil siya ang unang nabuhay sa mga patay. Siya ang huling Adan na nagbibigay buhay. 1 Corinthians 15:45, Revelation 1:5, Colossians 1:15-18. Yang verse na yan, nagpapakita na si Kristo ay ginamit ng Diyos upang lumikha ng bagong paglikha. Yun ang pasimula ng paglalang ng Diyos, ng bagong tipan, bagong paglalang. Si Kristo, ginamit lang siya ng Diyos upang mangaral, linawin, pero ang ginawa ng tao, sumamba sa nilalang kesa sa lumalang sa nag-iisang Diyos na tunay na siyang pinakilala ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ay tao, propeta, wala nang iba pa, wala siyang pre-existence. Pinakilala lang siya ng una, no? Para makita natin na siya'y planado, no? Hindi lang naman siya sinugo dahil lang on the spot. Sinugo siya galing sa balumbon ng aklat na nakasulat patungkol sa kanya. Ibig sabihin yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, sa Lumang Tipan, ay patungkol sa kanya. Galing siya dun. Kaya sabi siya, galing siya sa langit dahil yung salita ng Diyos na galing sa langit na nasa aklat ng balumbon ng aklat ng mga propeta ay natupad sa kanyang katauhan. At hindi lang natupad, kundi sinasalita niya rin yung mga salita ng Diyos na ipinapasalita sa kanya. John 12:49-50. Hindi siya nagsasalita na mula sa kanyang sarili. Kaya sabi niya, before Abraham was, I am. Bago pa si Abraham ay meron ng ideya na siya'y Mesyas na isusugo ng Diyos. Isaiah 61:1. At marami pang iba. Pinagdadasal ko mga kapatid na nakatulong ako sa kaliwanagan ng kasulatan mga kapatid. May isa lang ang Diyos, si Kristo sinugo para mamuno at para magturo.
after niyan na mapasakop na lahat ng bagay sa kanya, siya man din ay magpapasakop sa kanyang Diyos na kinikilala at sinasamba. Si Kristo din namin sinasamba, nire-respeto at ginagalang namin siya dahil siya'y karapat dapat, dahil siya'y namatay sa lahat ng mga tao upang sa pamamagitan niya magkaroon tayo ng pag-asang maging anak ng Diyos at maging karapat dapat sa kanyang kaharian. Saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon at ito ang magpapaliwanag at magpapalaya sa atin mula sa kadiliman. Ang Diyos ay iisa, si Kristo ay sinugo ng Diyos na nag-iisa. Ang Diyos Ama na siyang lumalang ng langit at lupa, malakay tutin. Salamat at iisa lang ang Diyos, hindi nagbabago at hindi kailanman magbabago. Hindi nakita, hindi namatay, hindi nalapitan. Ngunit may pangako, pag lumapit tayo kay Kristo, mapapalapit tayo sa Diyos na nag-iisang lumalang sa atin, sa iyo, at sa ating lahat. Gumawa siya ng bagong paglikha sa pamamagitan ni Kristo at yun ang ibig sabihin ng buong bagong tipan. Ang lumang tipan ay mga anino ng mga bagay na mangyayari, sabi sa Kolosas, at yun na yung mga mangyayari sa hinaharap. Na sa panahon natin ngayon, may bagong paglikha at yun ang dapat natin maintindihan, bagong paglikha. Tatak natin sa isip natin, new creation is through Christ Jesus. He did not pre-exist. God spoke before He sends prophets, messengers. Pero sa panahon natin, may sinugo lang siyang isa. A New Testament is better than Old Testament. Hebrews 8 and 9. Yun lang mga kapatid. Iisa pa rin ang Diyos ng bagong tipan. Hindi nagbabago. Si Kristo namatay upang alisin na ang animal sacrifice. Si Kristo ay namatay upang tayo'y magkaroon ng pag-asang muli na maging anak ng Diyos, na maging karapat dapat sa Diyos dahil isusuot natin si Kristo, sabi sa Galatians 3:20-29. Isusuot natin si Kristo at magiging kagaya tayo niya. Nire-representa niya kasi lahat ng tao sa mundo na nakaka-experience ng temptation, sufferings, paghihirap. Ngayon si Kristo napagtagumpayan niya yun, kaya siya ang karapat dapat, worthy. Sabi sa Revelation 5, worthy is this person, worthy is the Lamb. Kaya sa pamamagitan niya, tayo, may pag-asa tayong mabuhay na kagaya ng tao ito. May pag-asa dahil yung Adan, nung unang Adan, wala ng pag-asa. Itong huling Adan ay may pag-asa at tayo magkakaroon ng buhay sa pamamagitan niya. At ang Diyos, ang ating Diyos na nag-iisa, na siyang may plano ng lahat ng bagay na ito upang tayong lahat ay maibalik sa Diyos. At yun ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Salamat po.